At dahil bagong taon nga ngayon, syempre bagong pag-asa to para sa ating lahat. Meron nga pala akong ikikwento sa inyo. Malay nyo, ma-inspire kayo dito sa kwento ko kahit wala tong kwenta. Joke lang. Ikikwento ko lang sa inyo kung paano ako nagsimulang maging isang content creator dito sa Facebook. Actually nga, etong pagiging content creator ko, trip lang talaga to sa totoong buhay lang talaga. December 2016 nga, gumawa na ako ng ML account pero 2017 na talaga ako naglaro. To cut the story short, month ng November to 2021, meron ako nakalaban na isang live streamer. Pero hindi siya sikat at hindi rin marami yung mga followers niya. Sa totoo nga lang nakalimutan ko na nga yung pangalan ng page niya Pero ang di ko nga lang makakalimutan, Benedetta user siya. Nalaman ko nga lang na live streamer siya kasi nagchat kagad siya pag start pa lang ng game. Sabi niya nakalive daw siya dito sa page na to kaya pinuntahan ko kagad. Tapos pagtingin ko nga legit nga nakalive nga siya. To cut the story short na naman niya ulit. Tinalo namin siya pero solo RG lang ako netong time na to. And si Karina pa nga yung main hero ko nung mga time na to. At dahil nga nanalo ako sa isang streamer, dito na ako na-boost yung pagkatao ko. Kumbaga pumasok sa isipan ko nung time na to, uy, kaya ko pala tumalo ng isang streamer. Kaya kinabukasan guys, nagpa-load kagad ako ng unli internet 1 week. Data lang yung gamit ko nito nag-live na rin kagad ako. Wala pa rin kasi kaming internet nung time na to Tapos nag-download na nga ako ng Omelette Arcade. Eto nga pala yung application na ginagamit para makapag-live ka dito sa Facebook. Kahit cellphone lang yung gamit mo. Kahit wala kang laptop o PC, makakapag-live ka pa rin. Tapos nga yung cellphone na ginagamit ko pa nga, pipitsugin lang. Redmi Note 9S lang. 6GB and 128. Pero palag-palag na nga kahit sobrang nagiinit yung cellphone ko kasi nga naka-live na ako tapos naglalaro pa ako ng ML. Ginaya ko nga rin yung ginagawa ng nakalaban kong streamer Nag-chat din ako pag start pa lang ng game. Sabi ko naka-live tayo sa ganitong page at Lucky Boy na nga yung pangalan ng page ko nun. At ang nakakatuwa nga lang, pumupunta sa live yung mga nakakakampi at nakakalaban ko pagkatapos ng game. Kaya ginanahan talaga ako mag-live nun. Kaso nga lang, hindi na rin talaga kinaya ng cellphone ko. At nung December 2021 nga, meron pa akong natitirang ipon na pera. Kaya naghanap na nga agad ako sa marketplace ng second hand na gaming phone. Para nga hindi na rin naglalag at umiinit yung cellphone ko kada nagla-live ako. At nagpakabit na nga rin ako ng internet. At nung January 2022 nga, dito na talaga ako naging official na live streamer. Kumbaga gabi-gabi na rin talaga ako nagla-live nito kasi nag-e-enjoy na talaga ako sa ginagawa ko Kaso nga lang sobrang hirap din talaga ng mga pinagdaanan ko nun kasi January, February, March, April, nagre-range lang yung viewers ko nun ng mga 5, 3, 2, 1. Tapos yung isa na yun, ako pa yun. Ginagamit ko kasi yung isang cellphone ko noon na nanonood ng live para may pambasa ako sa mga comments. Tapos eto nga, umabot na ako ng isang taon sa pagla-live. Ang nakuha ko lang na mga followers noon siguro mga nasa 1,000 lang. Kasi nga hindi talaga ako sikat at wala akong mga kakilalang mga bigating live streamer noong mga panahon na yun. Bale, ang kakilala ko nga lang live streamer noon si Sunji, si Mosing, yung Cyclops user kasi dati sa kanya ako nagtatanong about sa mga live kung paano gagawin sa mga ganito, ganyan. At ang maganda noon, sinasagot niya talaga ako. Kumbaga pag mini-message ko siya, nagre-reply siya. Kasi ang dami ko rin talagang pinagtanungan ng mga sikat na content creator Kaso nga lang, hindi nila ako nare-replyan. Kahit nga yung mga kasabayan kong 5k followers, 10k followers, wala. Kahit mag-PM ako sa kanila, hindi rin talaga nila pinapansin. Pero okay nga lang yun. Baka busy nga lang din talaga sila siguro. At dumating na nga yung January 2023, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagla-live nito. January, February, March, April. Bali, ang goal ko na nga dito is magkaroon ako ng 5k followers para makapasok ako sa MIL. Sila yung mga content creator o live streamer na nagtatas para makasahod sila ng dayas kay Muntun. Kaso nga lang sobrang hirap talaga sa akin ma-reach yung 5k followers kaya ang ginawa ko, pinaboost ko yung page ko. Nagbayad nga ako ng boosting services para maboost yung page ko at umabot ng 5k followers siguro. Pagkakatanda ko noon nasa 150 pesos yata noon for 1,000 followers. Nagbayad ako noon kasi nga gusto ko na talaga mag-MIL Kaso nga lang yung mga followers mo noon, mga tulog, mga dami account lang yata yung mga yun tapos mga taga ibang bansa pa. Kaya parang useless din, hindi rin sila manonood ng live mo. Kumbaga ang purpose lang nun, na-meet ko lang yung requirements na hinahanap ng MIL na 5k followers. Kaso nga lang, nagkaroon ng problema kung kailan 5k followers na ako. Biglang nag-iba yung requirements ng MIL, naging 10k followers na yung hinahanap nila bago makapasok dun. Tapos eto pa nga yung isa sa pinakamatindi kong problema. Bigla ngang nag-shutdown yung Omelette Arcade na application na ginagamit ko para makapag-live. Hindi ko nga alam kung ano nangyari sa application na yun basta nag-stop na lang din talaga sila. At yun nga, parang gumuho na talaga yung mundo ko nun kasi nga hindi na talaga ako makapag-live. Lumipas nga yung mga ilang araw, akala ko talaga nag-bug lang pero wala na talaga, hindi na talaga siya magamit. Kumbaga isang buwan din talaga ako natigil nun sa pagla-live. At sabi ko nga sa sarili ko nun, baka eto na nga rin yung time para tumigil na rin ako sa pagla-live.
Kaso nga lang nung tumigil ako parang hinahanap-hanap talaga ng katawan ko na mag-live eh. Kumbaga nasanay na talaga ako na ginagawa ko yung gabi-gabi. Tapos may mga nagchat-chat na nga ng mga ibang followers na hinahanap na ako. Sabi, nasan ka na? Mag-live ka na, kumumag. Pero sa totoo nga lang guys, sa pagla-live ko ng 1 taon at kalahati, ni wala akong kinita sa pagla-live ko kahit piso. At dahil nga sa 1 buwan na akong di nakakapag-live nun at hinahanap na rin to ng katawan ko, isa na nga lang yung naisip kong paraan para makapag-live uli dito sa Facebook. Kailangan ko na nga gumamit ng PC o kaya computer para makapag-live na ulit. Kaya dahil nga may natitira pa nga ulit ako ditong ipon, naisip ko na bumili na lang ulit ng second hand na laptop para makapag-live na ako kahit wala pa akong kinikita kahit piso. Kasi nga pumasok na talaga to sa isip ko, kumbaga kahit wala na akong kitain, okay lang, wala na akong pakialam. Kasi nga gusto ko na yung ginagawa ko eh. Kumbaga mahal ko na to. Boy, ayun na nga, bago na nga yung setup ko at naka-OBS na nga ako, tapos naka-webcam na rin ako dito. Kumbaga parang standard na live streamer na talaga ako dito sa Facebook. At dahil nga dun sa setup ko na yun, medyo tumaas yung mga viewers ko, umabot na ng mga 20 viewers na kada nagla-live na ako. Pagtapos nga nun, nagkaroon na rin ako ng mga monetization tools ni Meta. Kaya nag-aral na nga rin ako mag-edit kahit mga reels lang. Kaso nga lang, nagka-problema na naman ako. Dahil sa kakasubok-subok ko mag-edit, meron akong video na na-i-upload dito sa page ko na galing dun sa TikTok na naging sanhi para magkaroon ng violation tong page na to. At dahil nga nagkaroon ng violation tong page na to, nawalan talaga ako ng gana mag-live dito sa Facebook. Kaya naisipan kong mag-live dun naman sa TikTok. Nagpa 1k followers nga muna ako para makapag-live ako sa TikTok. At dito ko talaga sa TikTok naranasan maging masaya guys sa pagla-live. Kasi nga basta consistent ka lang talaga dito, naging stable yung viewers ko ng mga 200 kada nagla-live talaga ako. Tapos may mga nagsisend-send na rin sa akin ng mga gift, pero hindi rin naman kalakihan. Kahit sa Facebook may mga nagsisend din sa akin ng mga gift nun dati. Kaso nga lang, hindi ko nga lang nakuha yung mga gift na sinesend sa akin dun sa Facebook. Kasi nga bigla na nga lang nawala. Ang dami na nun eh. Siguro mga nasa 10,000 na rin yun. Hindi ko rin talaga alam kung bakit nawala yun eh. Pero eto na nga, makalipas ang 3 buwan na pagla-live ko dito sa TikTok, pagbalik ko dito sa page ko sa Facebook, nawala na yung violation ko. At eto na nga rin yung taon na hindi ko makakalimutan. Ito yung January 2024. Dito na rin kasi talaga nagbago ang lahat eh. Sumubok na rin kasi talaga ako ng ibang bagay. Nagtry nga lang ako mag-edit ng content, pero galing yun sa live stream ko sa TikTok. Kumbaga brody gameplay siya na inedit ko lang, kinat-cut ko lang hanggang sa matapos yung isang game. At siguro pagkakatanda ko nga, maghapon ko nga yatang inedit yun. Kasi nga hindi pa rin talaga ako marunong mag-edit nun eh. Kumbaga sumubok lang talaga ako. At eto na nga, in-upload ko siya nung January 6, 2024. At dahil nga hindi rin naman talaga ako nag-expect na magkakaroon ng views yun, binalikan ko na siya ng January 8, 2024. At pagtingin ko nga dun sa video na in-upload ko nung January 6, putik yan, naging 8k views na first time lang mangyari sa buong buhay ko. Boy, oo guys, legit 8k views nga lang yun. Pero grabe na yung tuwa ko dun kasi nga kada magla-live ako dati dito sa Facebook, yung total views kasi nakukuha ko pag end live ko is nasa mga 200 to 300 lang. Dun lang talaga siya nagre-range. Pero nung nakuha ko yung 8k views, grabe, tuwan-tuwa na talaga ako nun. Nagsha-shadow boxing na nga ako dun eh. Tapos sinusuntok-suntok ko na yung gaming chair ko dahil sa sobrang tuwa. At dahil nga doon, tinuloy-tuloy ko na. Nag-edit nga ulit ako ng video galing doon sa live ko sa TikTok. Tapos in-upload ko na naman nga ulit dito sa Facebook. At yun, yung in-upload ko nung una, nung January 6, naging 15k views na siya. Tapos yung bagong upload ko nga lang na video, naging 10k na siya. Kaya naging consistent na talaga ako nito. Tuloy-tuloy na talaga ako nag-upload hanggang sa meron akong videos na umabot ng 100k. Grabe, hindi na talaga ako makapaniwala nun. Sabi ko, ako pa ba to? Boy, kaya naging consistent na rin talaga ako. Hanggang sa umabot na nga ako ng 50k followers kahit pabara-bara lang yung video na ina-upload ko. Wala, palag-palag lang talaga. Basta maging consistent ka na lang talaga. Tapos umabot na nga rin talaga ng 100k followers. Wala na, hindi na talaga ako makapaniwala. Finish na. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin dyan simula umpisa nung live streamer pa lang ako. Hanggang sa ngayon na gumagawa na lang ako ng contents at di na ako masyado nakakapag-live. Maraming salamat pa rin sa inyo. Kaya ang payo ko nga lang dyan sa mga gustong maging content creator, umpisahan nyo na. At sa mga kapwa ko small content creator dyan, tuloy-tuloy nyo lang. Huwag nyo susukuan.
Isipin nyo yun guys, 2 taon na ako naging live streamer pero wala akong kinita kahit piso. Yun pala, kailangan ko lang pala sumubok ng ibang bagay. At yun nga, yung paggawa ng content. Kaya para sa iba dyan na sobrang tagal nyo na sa ginagawa nyo at tingin nyo hindi pa kayo masyadong nag-grow, subukan yung gumawa ng ibang bagay. Try lang, wala namang masama, diba? Baka sakali dun pala kayo mag-grow, hindi dun sa matagal nyo nang ginagawa. At kahit papano naman, kumikita na rin ako dito pero hindi naman sobrang laki. Saktuhan lang din talaga, pambuhay lang boy. At eto na nga, last na nga, para sa mga kapwa ko small MLBB content creator dyan o kaya yung mga gagawa pa lang ng page. Eto, baka makaboost lang sa inyo. Mention nyo lang ako dyan sa comment section. Kahit wala akong kwentang tao, ipapalo ko yung mga page nyo. Basta page. At yun lang guys, kung umabot ka dito sa pinakadulo ng video na to, maraming salamat sa inyo. Sana ma-inspire ka kahit konti. Boy, bye bye.